Alam ko, hinahandaan ko po kasi yung po yung trabaho nyo dati kayong journalist. Opo. At ang gusto ko pong malaman itong nanggiging tulilat ang Pilipinas pagdating po sa reading comprehension sa Oo science nga. and mathematics Oo. sa ating mga kabataan. Ngayon pinanawagan po ni dating Senator Laila de Lima na napalitan na ang sekretary ng Okay. Ano po ang inyong rito? Okay. Yung pagbitiw o hindi pagbitiw ni numang cabinet official, syempre, personal na desisyon yan at bawat isa sa kanila nagsisilbi on the pleasure of the president bilang sila yung appointing power. I think kayang-kaya nating manatiling issue focus. Talagang nakakaiyak. Paulit-ulit tayong isa sa mga kulelat or second sa kulelat, whether sa reading o sa matematika o sa agham. So ito po yung ilan sa mga masasakit na senyales nung matagal na nating sinasabing education crisis na lalong lumala panahon ng pandemya, kaya natutunan natin yung bago masakit na termino na learning poverty. So ang hinahanap naman natin sa bawat opisyal, maging opisyal ng Department of Education, ay dapat nakatutok sila sa ganitong mga problema o pangangailangan. Makita natin yung kanilang intensyon na tugunan ang mga ito. Ako, at least nung simula ng budget debates, na-highlight ko na yung issue ng confidential and intelligence funds, pati sa DepEd. And so far, kasi fina-finalize pa namin ng national budget para sa 2024, so far, satisfied ako na yung Confi and Intel funds ng DepEd ililipat dun pa rin sa loob ng DepEd pero sa mga MOOE nila, sa line item budget, pantugon sa education crisis at learning poverty. At dahil line item, maayos na ma-audit ng COA. So sa iba pang mga issue na dapat harapin ng Secretary of Education, nakaharap pa rin sa kanila yon, and only fair na yun ang expectation ng mga estudyante at pamilya sa kanila.